Lord, as we ponder your word, may you speak to us powerfully. Use your servant as your footstool. We like to lift up your name. Be our speaker, O God. Lead us unto greater godliness. Accomplish your purpose. Lift up your name. And in Jesus' mighty name, this is our prayer. How to be a happy family. Siguro naman lahat ng tao gusto yan. Lahat ng tao ay mayroong mga iniisip na kulang sa kanilang pamilya. At ano nga ba ang pwedeng gawin? The Lord, through this book of Ephesians, has prescription for everyone. So let's take a look at His prescription, really, literally, for everyone. Ephesians 5:21. Submit to one another out of reverence for Christ. This last verse will be followed by many prescriptions for everybody else and for very specific groups. But it's important that everybody submits to one another out of reverence for Christ. To honor Christ and to put others first is one important ingredient in being happy. Not only with family, but with everyone else. Merong mga prescriptions sa iba't ibang member ng family. And let's take a look at the prescription for the wives. Sino po ba dito ang mga wives? Raise your hands. I-wave nyo nga proudly. Parang hindi yung regretfully. Wives. Ephesians 5:22-24. Sabi ng mga babae, ito na nga ba yung ayokong part ng Bible eh. Wives, submit to your husbands as to the Lord. Siniko ng husband, bigla yung wife. Kita mo? Sabi niya. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as much as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Ano yon? The end of your liberties, the end of your personal and human rights? No. Ito pong interesting word na ginamit na itinranslate as submit into English means really to put another person or to put another person's interest first or ahead of yours. Hindi ibig sabihin blind and degrading enslavement. Na pinapatalon ka sa building, itatanong mo, from what floor? Kasi submissive ka, no? Gusto kanyang plantsahin, sabihin mo, ano, yung pang wool ba o yung pang cotton na temperature. Hindi yon. Hindi yung ginugulpi ka na, pinapatay ka na, nagsasubmit ka pa. Because it goes against the dignity of life. The word which was translated to submit means to put another person's interest ahead of yours. Hindi magpaalipin, hindi magpaalila, hindi magpakaaba, at magpakadusta-dusta. Kundi unahin ang kapakanan ng kapwa. At yung kanyang context, no? Wife, submit to your husband. Unahin ang kapakanan ng iyong husband ay tinutukoy yun lalong-lalo na yung kapakanan ng kanyang dignity. Wife, unahin yung iyong husband's well-being, lalong-lalo yung kanyang dignity and honor. In other words, gusto ng wife magbikini. Sabi ng husband, conservative ako, mag-duster ka na lang sa paliligo at mag-long pants ka. Pagbigyan mo na siya, yun yung submit. Kasi sa kanyang palagay siguro, yung dignity niya as a husband who has exclusive claim to you, biglang nakakompromise kung biglang nakatiwang kang parang kinulang damit sa beach. No? So sabi niya, ganun. Kung yung wife gusto niyang pumasok ng evening classes at mag-aral ng painting kung saang sulok ng mundo, at nachichismis siyang, saan ba napupunta yung babaeng yan? Mukha yatang kanyang pinagtataksilan ng kanyang asawa. Ang sinabi ng submit, lumipat ka na lang na ibang schedule, tanghali o umaga, o huwag ka na lang muna mag-painting kaya machismis ang iyong asawa. Yun yung submission na pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, uunahin ko ang kanyang dangal, uunahin ko kanyang dignity kaysa sa aking mga sarili, mga kapritsyo o sa aking mga kagustuhan. Kasi mapapalagay siya sa isang alanganing posisyon kung tutuparin ko pa rin yung aking sariling mga pagnanais. Kaya sinasabi, submit to your husband. Hindi yung pinaplansya ka, binubugbog, hinahagis ka sa bintana, at eto ko pa rin, martir na martir. Hindi yun ang pinag-uusapan dito.
At dapat din, mga kalalakihan, nanamnamin niyo ang ibig sabihin nito. Kasi panakot lagi ng mga husbands yan. Hoy, sabi sa Bible, submit to your husband. Kaya kanta kuba-kuba na yung babae, submit pa siya ng submit. It goes against common sense and it goes against God-given dignity. Kuminsan yung misapplication, and especially the abuse of this verse. So wives, put your husband first. As you do the Lord. So yun, inuuna mo. So gusto mo halimbawa ang manigarilyo, sabi ng Diyos, wag, gusto ko pero alam niyang masama sa akin, susundin ko siya. So kung paano natin daw inuuna yung katuruan at yung kapakanan ng ating pagiging makadiyos, ganun din. That's why the ideal woman of Proverbs 31 is described as such in verses 11 and 12 of Proverbs 31. Ano po ba yung description? Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Yun yung submissive wife. She brings the husband good. Hindi niya kino-compromise yung dignity, yung honor ng kanyang asawa. Kaya sa verse 23 of the same Proverbs chapter 31, her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. Because the wife submits, therefore the wife takes care of the dignity of her husband ahead of her own interest, therefore the husband is respected. One of the greatest gifts that a wife can give to her husband is respectability. That the husband continues to be respected at the city gate. Alam niyo nung araw yung city gate, that is where all the distinguished gentlemen of the city sit all day discussing politics, religion, commerce, everything. At yung mga respected lang ang nakakaupo doon. And among them, meron pang more respectable than others. At yun daw matino at mahusay na babae. Ang kanyang asawa ay nakakaupo doon at iginagalang ng iba. Hindi yung mga asawa na mayroon naglalakad sa kalye, may koronang alam nyo na kung ano. Sabi, ay, ang asawa naman yan, may sunong-sunong na blank. Kasi kung ano-anong mga kaaliwaswasan ang ginagawa ng babaeng ito. So, kailangan dignity yung binibigay. Sasaya ang family kung submissive ang wife. Remember, hindi alipin, hindi alila, kundi nagpaparaya para lang sa ikabubuti ng dangal ng kanyang asawa. Isa yon sa hinihingi ng Biblia ng Panginoon na behavior ng mga makadiyos na mga ginang. What about husbands? Anong pinaprescribe ng Ephesians sa husbands? Ephesians 5:25 to 33. Husbands, love your wives. Hindi ito maraming asawa yung isang tao kasi plural yung husbands, ha? Husbands, love your wives. O, husband, love your own wife. Ganon yun. Baka sabi nyo, ay, marami palang wives, pwede. Kasi marami na akong narinig na ganyang palusot. Biblical ho, pastor, ang aking mga pinagagagawa. So, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. For he who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery. But I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Very clear words. Husbands, love your wife as Christ loved the church. Yun yung sinabi doon. Kung paano minahal ng Panginoon ang iglesia, ganun mamahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. At paano ba minahal ni Kristo? He gave His life for it. Kaya mga dalaga, pag sinabihan kayo ng binatang, I love you. Sabi mo,
Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Na pagkalulubog tayo sa bangkad, isa lang ang life vest sa akin mo bibigay. Kasi you will give your life for me. Na pag isa lang natira mong kidney at kailangan ko, ipapatanggal mo, lalagay mo sa akin. Na ang sweldo mo, bibigay mo sa akin buong buo, pati overtime. Pati commission na hindi mo dinedeclare. Alam mo ba ang sinasabi mo sa I love you? Sabi siguro ng lalaki, hindi, crush lang kita pala. Kaya ang mga lalaki ngayon, ayaw na magsabi ng I love you eh. Sasabihin na lang, type kita, type mo rin. Ang babae naman, type na rin. Pero hindi nang sasabihin mo, I love you, papakasal lang kita. Kasi sabi ni Lord, husband, love your wife as Christ loved the church. Hindi yung pareho lang kayo nagtatrabaho from 8 to 5, pag uwi siya pa yung dadaan sa supermarket, tapos hindi pa niya nahuhubad ng sapatos, nagluluto na siya. Pagkatapos nagluluto siya, nanonood ka siyempre ng TV, no? Hinahanap pa sa kanya yung remote. Pagkatapos pagkaluto, maghahain ngayon siya, kakain ka. Nakakatingin ka pa sa TV, hindi mo malang ma-appreciate yung kinakain. At pagkatapos ng kain, naliligpitin pa niya. At pagkaligpit niya, nagtitv ka na naman. At dahil wala kang ginagawa, nakahiga ka na. So habang nagbababad pa siya ng mga damit na lalaban, sabi mo, halika na mahiga. Ang tagal mo naman. Hindi ganun yung love. Ang hirap siguro na napakalaking hirap ng mga Pilipina sa kanilang mga husbands. Akala mo mga emperor, ang liliit naman ang sweldo. Akala ko sila mga hari. No? Kailangan kung naghahari-harian ka, ginagawa mo ling reyna yung asawa mo, hindi yung hari ka, tapos siya chimay. Kailangan nakahari ka, nakabuyang-yang ka na ganyan sa beach, kasabay mo rin siya, hindi siya yung luto lang ng luto. Magtulungan kayo. Kasi sabi, love your wife as Christ loved the church. Hindi yung lagi na lang siya ang nagkawawa. Pag pupunta kayo sa church, nando ka na sa kotse, busina ka na ng busina. Paano naman, nagliligpit pa siya, nagtatabi pa ng mga sinampay, nagbubunot pa ng plancha, nagsasara ng mga bintana, tapos galit na galit ka. Tagal pa naman. Paano ka mabilis wala ka namang ginagawa. Lagi na lang ganon. Diba? Kaya kailangan magbago-bago na. Kasi ang mga ang mga Pilipino na nagiging Kristiyano, nag-i-improve dapat yung buo nating pananaw sa buhay, pati yung concept ng lalaki, ng babae, ano bang role niyan sa mundo. Christ loved the church to the point of dying for the church. At yan ang hinihingi ng Diyos sa mga husbands. Ganong uri ng pagmamahal. Yung mamamatay kayo para sa inyong asawa, hindi yung pinapatay niyo siya sa konsumisyon. Kaganda-gandang dalaga, parang sariwang-sariwang ubas. Nung napitas ninyo, nung nag-family reunion sila 10 years later, mukha siyang pasas. Anong uri ng pag-ibig ito? Pumangit ng pumangit ang babae. At nung pumangit, ipinagpalit sa 14 anyos na naman. Ano ba namang klase ito? And you know what? Parang mukhang biro, pero ang sakit dahil totoo. Nangyayari. Ano ba ang ginagawa natin sa ating mga young boys that we raise them up? No? That many of them don't become men. They are extended boys. Kaya tuloy ang mga Pilipina, pag nag-asawa, ang panganay na anak yung asawa. Inaalagaan, inaabutan ng medyas, pinagtitimplan ng kape, kinakamutan ng likod, hinahanda ang lahat. Pambira ang kababaihan ng ating bayan. Ibang klase. Sobrang titibay. Matatatag. Kita nyo, basta ang lalaki ang nagloko, buo pa rin yung pamilya pag matino ang babae. Oras ang babae ang nagloko, wasak lahat, kahit matino yung lalaki. Napakalaki ng nakalagay sa balikat ng kababaihan ng bayang ito. Kaya marapat, mga Pilipino na Kristiyano, ibahin ang marami nating pamamaraan. Isang ayon sa kalooban ng Diyos. At ano daw ang ginawa ni Kristo para sa church? Ginawa niya ang lahat so that He will have a church that's glorious, holy, without fault, without wrinkle, without flaw.
Inako ni Kristo ang lahat ng dumi at kasalanan ng church para yung church maging malinis at maganda. Ganun ang hinahanap sa mga kalalakihan. Cover up for your wife. Yung kanyang mga weaknesses, pinupunan natin, pinagtatakpan, pinapalakas, ginagawang maganda siya. Hindi yung husband ang number one na miminta sa kanyang asawa, sa luto ng kanyang asawa, sa plancha ng kanyang asawa. Kailangan tinuturuan, tinutulungan, at itinataas siya, hindi ibinababa. And husbands, you don't permit your relatives, not even your mother, na magsasalita ng mga pangit tungkol sa inyong asawa. Hindi nyo tinotolerate yun. Hindi nyo naman lalabanan yung nanay nyo. Pero, you protect your wife. At sa behavior nyo naman, hindi nyo naman kailangan maging rude sa sarili nyong nanay. Pero sa behavior nyo lang, mapapansin niya kung approve ba, pwede bang magaganon siya tungkol sa kanyang manugang or not. Because husbands, ang partner nyo sa buhay ay ang inyong asawa, hindi ang inyong nanay. Bakit? Ang partner ng nanay nyo yung tatay nyo. Hindi kayo. Kayo, partner ng asawa nyo. Kaya mga nanay din naman dapat lumagay sa lugar eh. May mga nanay, palibasat na biyuda na. Eto ngayon, ang kanyang mga anak na lalaki, ang kanyang kinokontrol ang buhay, at minimiserable ang kanyang mga manumanugang. Mga biyanan, lumagay tayo sa lugar. Kayo mga ina, reyna ng tahanan sa bahay ng inyong asawa. Subalit hindi kayo reyna ng tahanan sa bahay ng inyong anak. Ang reyna sa bahay ng inyong anak ay ang inyong manugang. Sapagkat kayo na may naging reyna na sa bahay ng inyong asawa. So, hindi nga kami nagkabahay. Pasensya na kayo. Wala nga naman ngayong itong manugang niyong agawan niyo ng trono dahil hindi kayo nagkabahay. Napaka-importante na lumagay ang lahat sa lugar para masaya ang pamilya. Hindi yung may anak kayo nag-asawa tapos kayo pa nagpapaandar ng pamamahay nila at yung manugang ninyo pa ang naninimbang sa inyo. Kung kayo nakatira sa bahay ng inyong anak, ang reyna doon ang inyong manugang. Ngayon, yung mga anak, kung nakikitira kayo sa nanay niyo, wala kayong magagawa. Ang reyna talaga doon yung nanay pa rin. Kaya mahalaga, yung lalaki, magdala ka ng yung asawa na mabuti. Bukod mo, mamahay kayo. At nang sa gayon, yung dalawang babae, hindi nag-aagawan sa iisang trono. Mahirap yung magkasama yung mga manugang at biyanan eh. Paghapon, uuwi ka galing sa trabaho, nag-uunahan yung biyanan at yung nanay at yung asawa sa pagsusumbong. Kaya isa nandun na sa pinto, yung isa nandun na sa gate. Kunwari, nagwawalis, no? Pero yung pala, para maunahan yung isa, para magsumbong. Siyempre, yung mauna, siya na ang kakampihan. Meron pa nga akong kilala na isa na hirap na siya. Totoo to. Sa kanyang nanay at kanyang manuga, kanyang asawa, gusto na niyang layasan pareho. Talagang serious siya. Gusto ko na layasan yung dalawang babaeng niya sa buhay ko. Bakit hindi sila magkasundo? Hindi ba nila alam na yung pagkakagulo nila ako tong naiipit? Nangyayari. Pero meron ding pagkukulang ang lalaki kasi dapat you should communicate to your mother, ito yung asawa ko. Siya yung queen ng aking bahay. I love you, nanay. I respect you. Pero lumagay tayo lahat sa lugar. Ganon ang kagustuhan ng Diyos. Ano pa sinabi sa husband? Love your wife as your own body. Kung mahal mong katawan mo, ganun mo mahalin ang asawa mo na parang siya ay iyong katawan. Love your wife as you love yourself. Dahil sabi, no man naman hates himself eh. He loves himself. So, dahil yan ay katawan mo, flesh of your flesh, bone of your bones, mahalin mo siya. Hindi yung lagi na lang ikaw yung may comfort, ikaw na lang lagi may ginhawa, tapos siya hindi na, lagi na lang siyang nagbibigay. Ang nangyayaring rule, the wife always gives and forgives, and the husband gets and forgets. Dapat hindi ganon. Love your wife. The husband becomes one body with the wife. This is very mystical. Ang ganda-ganda nung sinasabi na in marriage, the husband becomes one body with his wife. Verse 31. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Now, yung mga Pilipinong Kristiyano, kasi tayong mga Pilipino, extended families, kasama natin ating nanay, kasamang apo, kasamang pamangkin,
nagkakaroon ng exaggerated Western interpretation of this verse na, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. This departure, this leaving from your mother and your father does not always have to be geographical separation. But it means a physical, emotional, spiritual union with another person instead of the parent with whom you used to be one. Hindi naman na nag-iisa kang anak, tapos kaisa-isa mong nanay, ititira mo pa sa Kulyon, Palawan, dahil sabi ng flesh, ng Bible, you will leave your father and your mother. Anong klase ka namang Kristiyano at anong klase kang anak na yung nag-iisa mo ng ina, iiwan mo pa? Hindi yun ang interpretation na mahalaga rito, kundi pwede kayong magkasama sa isang bahay, pero alam mo sa iyong puso na ang partner mo ay yung asawa mo at hindi yung nanay mo. Na binibigyan mo yung asawa mo ng tamang treatment as your partner because you are one with her and not with your parents. Because your nanay is one with your father or was one with him when he was still alive. So dapat malinaw yun. Hindi literal na laging napaka-impractical na maghihiwalay pa kayo dahil sabi daw ng Bible, maghiwalay ng bahay. Hindi yon ang tema nito, kundi yung pangkalooban na pakikihiwalay sa attachment mo sa iyong magulang para ka naman correctly and adequately maka-attach sa iyong wife. But you can be in the same house, especially if you're able to do it diplomatically and if you're able to adjust and if you're able to do your duties to your parents and to your wife without having to choose either or. It is not what the Bible is asking us to do. Kailangan kasi, alam niyo naman, di ba, kahit maraming tao, you can be alone though in a crowd. It's a state of mind. So yung sinasabing leaving your father and your mother is a state of mind. It doesn't have to be physical. Although, obviously, there are many advantages. Pero kung ikaw lang kayo na yung anak, tapos yung magulang nyo nag-iisa na, hindi naman yata maganda, na ihiwalay nyo pa siya, tapos ang isasangkalan nyo, Bible. Hindi yun ang tinutukoy. Not geographical. Pero, dinadramatize lang. You know, it's an oriental way of communicating na parang sinasabi, di ba attached ka sa tatay at nanay mo, meron ka pa bang attachment that can be stronger or deeper? Pero pag nag-asawa ka, detached from that and attached to your wife, the emphasis here is on the attaching more than on the detaching. Pinapakita lang yung contrast ng dalawa na sa kabila nga ng lahat dapat nga hihiwalay ka sa iyong ina para ka makiisa sa iyong asawa. Ang ine-emphasize, ganun talaga kaisa ang mag-asawa to the point na pati mo sariling ina, nagka-cut ka. Pero it's a poetic device, hindi sinasabing putulin mo ang relasyon mo sa iyong ina. Ipinapakita yung kaimposiblihan nun at kabigatan na gawin, and in spite of that, dapat mo pa rin gawin. Ang emphasis, you really must be one with your wife. And people must appreciate that fact. The union of man and woman in marriage is a mystery. They become like one. They get irrevocably connected to each other and to each other's connections. Lalo sa Pilipinas, you don't marry a person, you marry a clan. Sometimes you marry an entire barangay. Kasali yun, pakyawan. Hindi pwedeng ikaw lang ang mahal ko, nanay mo pwera sa storya. Hindi kasali yun. Kung hindi mo mamamahal yung nanay ko, baka hindi tayo ang para sa isa't isa. Kasi kasali talaga siya sa storya, pakyawan ito. At ganoon din yung mga nanay. O mahal mo ang iyong anak, mahalin mo rin ang kanyang mamahalin. Mahalin mo ang kanyang asawa. Hindi ikaw na lang lagi nagiging issue. Nag-aaway tuloy sila dahil sa iyo. Gusto mo ba yun, ina? No. Kaya kailangan ng lahat lumalagay sa lugar. But the reference on the man-woman relationship here is only a springboard because the true topic here is the union of Christ and the church. Kaya nga, sabi sa verse 32, this is a profound mystery. But I am talking about Christ and the church. So actually, pinag-uusapan lang natin dito, kunwari, husband and wife, pero ang tunay natin pinag-uusapan si Kristo at ang kanyang iglesia. At ano yon? When Christ married the church, us, the church became His bride. The church became His own body. The church became like His own person. And the church, in a manner of speaking, has become irrevocably
God the Father's child-in-law. Yun yung malalim. Sabi, kung ang lalaki at babae na nagiging mag-asawa, sila'y nagiging isa. At si Kristo at ang church, pinapakasalan niya, nagiging silang isa. At ang pinagkakinakan natin na parang example dito o visual aid yung babae at lalaki. Pero ang tunay na pinag-uusapan niya yung church at si Lord. At kung yung babae at lalaki nagiging isa at irrevocable, therefore si Christ at ang church nagiging isa rin at irrevocable. Ang lalim ng sinasabi sa atin dito. That when Christ chose to die for us, and when we chose Christ to become our Savior, there was a marriage that's irrevocable, and we are already one with Christ. Wala nang hiwa-hiwalay, at hindi ka na dapat makisama pa sa ibang Diyos-Diyosan, hindi ka na dapat makisama pa sa ibang mga kamalian. At tulad din, pag dinala natin ngayon sa buhay ng lalaki at babaeng mag-asawa, hindi ka na pwedeng mag-asawa muli pag nag-asawa ka na, kasi naging isa na kayo. Paano pa kayo paghihiwalayin uli para ka makiisa na naman kung kanino? And only death separates you. Malalim na mga bagay. Kaya at most, kung talagang it doesn't work at nagiging impyerno, some people choose to live apart from each other. But you are not entitled morally to remarry. Because what God has put together, man must not separate. Yun yung mga undercurrent itong mga teachings na ito. You know, sa Bible, because it's an Oriental literature, written by an Oriental mind, and supposed to be read and deciphered by an Oriental reader, yung mga original readers. Maraming sinasabi, pero marami din sa ilalim that are unsaid, and that is part of what is being said. And you have to dig for that when you are serious in looking for the truths of the Bible. Kaya sabi, this is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Salamat, the church is the Lord's bride. Therefore, we have become one with the Lord, and we have become one with the Lord's God the Father. Kaya nagka-connect, hindi magkahiwa-hiwalay because of that marriage. Through Christ, believers become one with the Father. Through Christ, believers become one with God. Kaya naman sabi sa John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Paano ka makakaroon ng relasyon sa Father pag pinakasalan ka lang ng Son? Ganun lang yon. Napaka-importante pa yung additional command sa wife. Sabi, respect your husband. Did you notice? That's how it ended. Respect your husband. Wives, respect your husband. Sabi mo, paano? Hindi naman respectable. Hindi naman sinabing kung respectable ang i-respect eh. Ang sabi sa'yo, respect. Ibigay mo yung ganang kanya. Huwag hinihiya. Huwag pinangungunahan. Kung minsan naman, sumosobra ang galing ng mga Pilipina. Sumobra na. Pinapaikot-ikot at pinapaandar-andar na ang lalaki. Kunwari pa daw ang lalaki ang ulo ng tahanan. Sabi ng babae, okay lang yan. Ako naman ang leeg na nagpapapaling dyan. Respect your husband. You don't always agree, and many women feel that they are more intelligent than men. You know, a lot of women feel that way. But that's irrelevant. Sinabi, respect your husband. Now, children. Kasali din ang children dito sa storya ng Ephesians na to eh. Lahat tayo, children. Hindi ba? Meron lang nga, nasa second childhood. Pero lahat, children. Anong sabi dito sa Ephesians 6, 1-3? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. So pag binasa natin ng mga, ano ba itong ibig sabihin itong obey your parents in the Lord? The Bible is saying, children, you belong to the Lord. And because you belong to the Lord, you do the right thing when you obey your parents. Pag nirephrase natin, children, because you belong to the Lord, it is only right that you obey your parents. At in-emphasize pa, it is a commandment. Kinote ang Exodus 20, verse 12.
One of the 10 Commandments, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. At sinabi pa ng Ephesians, this is the only commandment with a promise. Totoo nga. It is a commandment with a promise. Ano yung promise? Long life, happiness, prosperity. Pag tinignan natin ang 10 Commandments, there are 2 very interesting commandments. One is, merong negative attachment. At yun yung idolatry. When you worship idols, you are cursed up to the 4th generation. Yung ibang mga commandment, walang sinabing curse. Ito naman, when you honor your father and your mother, meron kang blessing. A long, happy, and prosperous life. Yun lang yung commandment na may kasamang promise pag ginawa mo. Ang halaga pala sa Diyos, yung i-honor mo ang iyong magulang. You obey them. Long life, happiness, prosperity. Kaya mayroong mga tao sabi mo, bakit yan? Ang gaan-gaan ng buhay. Wala namang masyadong effort. Hindi namang masyadong mataas ang IQ. Wala namang PhD yan. Ba't ang galing ang gaan-gaan ng buhay? Sasabihin ng iba, mabuti kasing anak. Mabuting anak. Yung iba naman, hirap na hirap sa buhay, halos gumapang. Sabi niya, kasi alam, suwail na anak yan. Tigas ang ulo niya nun. Diba? Pasagot-sagot sa magulang. Masuwayin. Kaya yan. Nagkakanda peste-peste buhay. Hindi niyo ba nadidinig? Sinasabi yan na matatanda. At na matatanda kasi observant. At mahaba ng experience. Merong vantage point yung kanilang paningin kasi malayo na. Ang dami nang nakita. Sinasabi nila, alam mo yung mga mababait na anak. Sinasabi pa nila, to quote, sinuswerte sa buhay. Bakit nga hindi? Promise naman talaga ng Diyos. Siya ang may sabi, that you may enjoy your life in the land that the Lord is giving you. Because there are people who have their lives in the land that the Lord gives them, but they don't enjoy it. Puro na lang hirap. Kaya dapat mabuting anak. Napakahalaga yun. Parents. Ngayon, pinagsama yung tatay at nanay. Anong sinasabi ng Ephesians? Ephesians 6:4. Fathers, ng mga unnecessary na mga sorrows, unnecessary rules. Yun lang konti at necessary talaga. Don't be hard on your children. Kinikilabutan ako kuminsan pag nakikita mo yung mga tabloid sa traffic. Ama, pinaso ng sigarilyo ang anak. Anong klase yun? Merong mga binuhusan ng kumukulong tubig. Meron namang mga nanay, nag-asawa muli, pinapayagan itong kanilang pang-asawa na sirain itong mga anak nilang mga babae. Bakit may mga ganong magulang? Kulang palang barilin sa luneta. Kaya ang sinabi dito, do not be hard on your children. Ano pa? Raise them properly. Teach them about the Lord. Yan ang itinuturo sa mga magulang. Anong itinuturo ng mga magulang ngayon sa mga anak? Kailangan number 1 ka at all cost. Kahit tayo mandaya, kahit tayo gumawa ng paraan, kailangan maging first honor ka. Magdodonate ako ng gate sa eskwelahan nyo para ka maging honor. Yung parang, godliness ba itinuturo natin? Character ba? O gusto lang natin win at all cost? At lalo pag na-westernize ang mga magulang, ang itinuturo sa anak ay yung masyadong behavior na ikaw dapat ang masunod, ikaw dapat ang makapangyari, ikaw dapat mag-dominate, ikaw dapat lagi ang winner. Labag sa ating mga kaugalian, sa kagandahang asal, at sa pagiging makadiyos. Siyempre, huwag din naman natin turuan yung mga bata na laging mahiya ka, huwag kang kumibom, mahiya ka, pasensya ka na. Dahil magkaka-inferiority. Pero hindi naman natin sila dapat turuan na laging maging assertive. Kung bakit yung mga westernites masyado ang edukasyon, ang ipinipilit ang mga anak nila maging assertive, ang kinakauwian, nagiging mga bastos. Habang dumadami ang edukasyon, mas gumagaspang ang ugali. Kaya kumisan, mabuti may mga magsasaka, mga taga-bundok at taga-kuweba, may mga kagandahang asal. Kesa yung mga nag-aral na hindi man lang magpakundangan sa kapwa, akala mo lagi na lang silang dapat masunod, dapat makipakinggan, at ang mga nadarama na lang nila ang dapat laging pahalagahan. Dapat education will not only give us information and knowledge, but should shape character. Kaya tinuturo dito, mga magulang, raise your children properly. Teach them about the Lord. Turuan sila. Ngayon, slaves. Pinag-uusapan din ng slaves. Sino po ba ang mga slaves dito? Sabi, ano ho ba? Aliping namamahay o aliping sa gigilid? Kasi mabuti na lang, wala na mga slaves ngayon.
Pero may equivalent pa rin yan. Siyempre, ibig sabihin mga empleyado, mga trabahador, mga katulong, mga boy, mga sekretarya, mga manager ng may-ari ng kumpanya. Slaves pa rin yun. Alam niyo ba, may nakausap ko isang isang tindera. Isang tindera sa Los Baños, Laguna. Meron lang siyang isang bilaong isda. Ewan ko ba kung bakit nakarating din ang usapan namin. At high school pa lang naman ako noon. Sabi niya, alam mo ito'y, lahat naman tayo'y alipin. Lahat tayo'y may amo. Sabi niya, kahit yung mayaman na yan na namimili ngayon, ayan, may amo rin yan. Sino amo niya? Yung mga border niya, yung pinapamili niya, yung pagluluto niya, may amo rin siya. Niya, lahat ng tao may amo. So lahat ng tao, slaves din. Minsan lang nakakurbata ka, pero slave ka pa rin. Diba? Dahil may amo ka na naman. Yung manager mo naman, amo niya yung presidente. Yung presidente, amo niya yung CEO. Yung CEO, sinong amo niya? Siyempre, yung asawa niya. Diba? O kaya yung mga customer, yung market nila. O broadcaster ka, sino amo mo? Yung audience. Dahil gusto mo mag-rating. Lahat may amo. Anong sabi? Ephesians 6, 5-8. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them, not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is a slave or free. So kung pag-usapan natin mga slaves ba o employees or workers, subordinates, anong sinasabi ng Biblia sa lahat ng mga namamasukan, nagtatrabaho, mga katulong, mga manager, empleyado, obey your earthly masters. Sundin ninyo ang inyong mga amo. Ano pa? Respect them. Igalang sila. Be as loyal to them as you are to Christ. Kailangan kung gaano kakatapat sa Diyos, gaano kakatapat sa iyong amo. And try to please them at all times. Gumawa ka, umimbento ka ng magagawa para mabigyan ng kasiyahan ang iyong amo. Ang iyong pinagtatrabahuhan, ang iyong pinaglilingkuran. Hindi ang laging gusto umiwas sa trabaho, pero gustong sumweldo. Gustong lagi magpalusot, gustong lagi buo ang sweldo, pero kulang ang trabaho. Meron pa mga empleyado, pagtalikod ng amo, naglalaro lang doon sa computer. Diba? Kung ano-ano mga games ang ipinaglalagay, o kaya kung ano-ano nag-internet pa, nakikipag-usap pa kung kani-kanino, tapos yung kumpanya ang nagbabayad. Anong tawag doon? Di magnanakaw. Sabi, maging matapat kayo sa inyong mga amo. Dahil alam nyo na nakikita kayo ng tunay na amo na nasa langit. Kahit hindi kayo mabisto niyang amo nyo sa lupa, kita kayo ng nasa langit. At sa palagay nyo, di kayo magbabayad. Kaya sabi, serve gladly as if serving God Himself and not people. Na pag may pinaglilingkuran tayong tao, maglingkod tayong para bang ginagawa natin yan sa paglilingkod sa Diyos, with feelings, with the best, hindi yung basta na lang magawa. Kasi may mga tao, basta na lang magawa. They don't give their best. You know, if you don't do your best, no good thing will come to you. Kaya dapat laging ginagawa yung best. At alam niyo naman ng mga amo, they have a way of finding out also kung sino yung mga matatapat, kung sino yung mga mahuhusay. Kita mo rin naman yan. Kahit buntun-buntun yung mga papel na nasa mesa mo, ang tinitingnan naman yung resulta, yung bunga, wala rin. Mukha ka lang palang busy, wala namang bunga. Do not mistake activity for achievement. Sabi, maging tapat. At anong sabi? Sa Bible, you will be greatly rewarded. Meron kang gantimpala. Di man yung taong amo mo ang magbigay sa'yo, yung amo natin na nasa langit, yun ang magbibigay ng gantimpala sa atin. Kaya huwag tatamad-tamad, huwag palusot, huwag maging bantay sa lakay. Minsan pinagtitiwalaan ka, sinusweldohan ka pa para magbantay ng tindahan, tapos nandadaya ka. You know, dati meron kaming isang restaurant, merong isang kumain, pinagmamasdan ko. Di pa nagbabayad. Sinusuklian na nung aming kahera. Sabi ko, Tess, hindi pa nagbabayad dyan. Bakit may sukli na? Boyfriend pala. Pakakanin na ng kutakot-takot, susuklian pa. At gusto pa nitong empleyada ito na magkaroon siya ng increase.
Ang kapal. At maraming ganong empleyado, walang iniisip kundi increase. Hindi naman niya dinedeserve. Ang hirap kumisang makibagay. Kung gusto niyong mangayayat, sino ba sa inyo ang mga kailangan mangayayat? Magpagawa kayong bahay. Mangangayayat kayo. Paano yung karpintero? Madalang pa sa patak ng ulan sa El Nino, ang patak ng martilyo. Pero, pag alas 3 na ng hapon ng Sabado, nag-aapor ang sumahod. Meron pa ako nakita sa isa kong pinapagawa. Creative. Dinig na dinig mo sa malayo, tuk, tuk, tuk. Di akala mo, may ginagawa. Abay, nung punta ako doon sa kwartong ginagawa niya, nakahilata, talagang nakahilata siya, at hawak niya yung metal, meron siyang ini-strike, tuk, tuk, tuk. Yung pala ang ginagawa. Yung mga nagpipinta ng bahay nyo, pag-arawan ng bayad, makita nyo ang brush ginagamit, brush ng Q-Tex. Kung pwede lang bagalan na, pagkabagal-bagal yan, ano? Pagkatapos, tatapunan pa ng pintura yung mga sahig-sahig mo. Isang araw na naman nilang binubura yon. Binabayaran mo sila para magtapon ng pintura, para burahin pa rin nila yung ginagawa nila. Pagkatapos minsan magagandang kahoy, pinanggagatong pag nakatalikod ka. Meron ako isang kaibigan, kontraktor, nung buksan niya ang cabinet, ang laman, 2 karpenterong tulog. Sinaran niya uli. Sabi niya sa akin, alam mo, hindi ko pinagalitan. Bakit? Pag pinagalitan mo yung mga yan, babarahan nila ng semento ang mga tubo ng banyo mo. Maliit na maliit lang yung butas. So, 3 araw pagkatapos, bara ka na. Hindi mo malaman, babaklasin mo yung buong bahay para mo malaman kung nasan yung bara. Kung kayo ay nagtatrabaho at ganyan ang attitude nyo, huwag kayong magtaka, nagagapang kayo sa hirap habang buhay. At ako, nakarating na sa maraming conclusion. Di naman lahat, pero marami nananatiling mahirap. Because they deserve it. Ang tatamad. Gustong kumita, ayaw magtrabaho. Pagtalikod ng amo, pinipistaan, pinagchichismisan. Yung mga nagluluto, kung ano-anong inilalagay doon sa kakainin ng amo nila. Hindi ba yan alam ng Diyos? Alam niya. At sinasabi dito sa Ephesians, maging tapat ka sa iyong amo, tulad na magiging tapat ka sa Diyos. Sapagkat pag hindi, ikaw din ang magbabayad. A lot of people remain poor because of their behavior, because of their values, that they are not positioning themselves to receive God's blessings. Pagkatapos, sila pa itong number 1 na reklamador sa buhay. Galit na galit pa doon sa umuunlad sa buhay. Yung mga umuunlad naman, nagsisikap. Alangan mo umuunlad ka, hindi ka nagsisikap. Pag iba, nakatuwa nga, bigyan nyo naman kami, bakit mayaman naman kayo eh? Bakit ikaw ba naghirap ng kayamanan ko? Bakit nga ba yung maraming mga mahihirap, gusto ibigyan sila ng mayayaman? Parang duty ng mayaman na bigyan sila, kasi marami ka naman pera. Kung meron kayong pinsan na mahirap, kung meron kayong pinsan na tamad, punta sa'yo, bigyan mo naman ako. Bakit? Malaki naman ang kita ng asawa mo, nasa Saudi. Bakit? Ikaw ba nalulungkot sa kanya paggabi? Ikaw bang naiinip? Di ba't ako? Bakit ka humahati sa kita? This poverty mentality is crippling our nation. And tapos we cuddle the poor as if mga cute na mga Cinderella. Kailangang turuang magtrabaho. Kailangang magsikap. Hindi yung puro kawawa naman sila. Oo nga, pero you've got to deserve it. Deserve before you desire. Sinasabi dito, slaves, be faithful. And if you are faithful, God in heaven will reward you. Ang hirap-hirap kasi magpapalaba ka, nagkahawa-hawa pa. Yung mga baro mo, lugi ka pa. Nagkasira-sira na. Tapos bale ng bale. Yun ang susweldo ko sa isang linggo, ibigay nyo na ngayon, kailangan ko. Ibibigay mo sa isang linggo, hindi siya sisipot. Hindi kayo sisiputin. Kasi wala nang gana magtrabaho dahil wala nang iuwi eh. Tapos magtataka pa kung bakit mahirap. Kailangan magsikap ang mga tao. O ano naman nasabi sa masters? Sabi ng mga katulong, ay salamat. Mga amo naman, pakinggan nyo to. Ephesians 6:9. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. So employers, supervisors, managers, mga donya at mga don, respect your subordinates the same way that they are being asked by God to respect you.
Huwag niyo naman pakainin ng mga panes. Hindi naman sila amag. Sila'y tao. No? Kung minsan naman, papasweldohin mo ng konti, ang yabang-yabang nitong donyang to, punta sa parlor na 600 ang pagpapakulay ng buhok o 1-2. Tapos ang sweldo ng media sa isang buwan, 1-2. Isang dalaw lang niya sa parlor, yung 3 buwan na sweldo ng maid niya. No? Tapos nagtataka pa siya kung ba't walang ganang magtrabaho. So kailangan din maging tayong mabuti. That we should give them not only what the law requires, but what God wants. That we should be generous and kind. At kung may mga katulong kayo sa bahay, ipoprotect nyo naman sa inyong mga kalalakihan ng inyong pamilya. Minsan madyong yung donya, hindi niya alam yung kanyang mga katulong ay minumolestya na ng asawa niya, ng pamangkin niya, ng tiyo niya, ng mga bisita niya sa bahay. Kailangan inaalagaan natin yung mga ganyan. Sapagkat sila ay nasa ilalim na ating kapangyarihan, ibig sabihin we are answerable to God for them. It is important to respect them and do not threaten them. Why? The logic goes, because you and they have the same master in heaven. And that is God. Paano ba ang ginagawa para maging matiwasay ang buhay? Para maging maayos, masaya? Lagi kong naaalala, sinasabi ng lola ko noon. At ito hanggang ngayon, totoong-totoo. Lagi niyang sinasabi, lumagay ka sa lugar. Yung sa tama lang. Biyanan ka. Hindi ka asawa ng anak mo, nanay ka. So nanay ka. Yung asawa niya, ang asawa niya. Ikaw naman, manugang, biyanan siya, ibigay mo ang ganang kanya na respeto mo, lumagay ka sa lugar. Employer ka, magikang mabuti. Employee ka, magikang matapat. In other words, lumagay ka sa lugar. Pag ang lahat ng tao ay lumalagay sa lugar, aayos ang mundo. Magiging mas masaya ang buhay. Empleyado ka, sinusweldohan ka from 8 to 5, pagtrabahuhan mo at huwag mo namang iuwi ang computer. Diba? Huwag naman yung telepono ng kumpanya, ginagamit mo sa yung mga sideline, tapos may mga long distance pa, tapos siya ang magbabayad yung kumpanya. Huwag naman yung dinadaya mo at ninanakawan. Kaya siguro marami tayong pagdurus at pagdaraho. Nagbabayad lang tayo sa ating mga ginagawa. Because you know what the Bible says? God is not mocked. Whatever a man sows, he shall reap. Kung anong itinatanim ng tao, inaani niya. Gusto niyong umani ng kabutihan, magtanim ng kabutihan. Huwag kayong mag-enjoy ng hindi inyo. Do not steal. Napaka-simple ng ganitong mga bagay. So, everyone, honor Christ and put others first. Wives, submit to your husband. Husband, love your wife. Children, obey your parents. Parents, do not be hard on your children. Slaves, serve wholeheartedly. Masters, be nice to your slaves. Tanong, kayo ba'y nasa lugar? Or are we usurping someone else's place? Let's pray. Panginoon naming Diyos, kami po'y nagpapasiyasat sa inyo. Kung may mga misery sa buhay namin o buhay ng iba, ipakita nyo sa amin, Lord, kung ano yung responsibility namin. Lumalagay ba kami sa lugar? You are a God of order. You want us to take our rightful places. I am praying right now, O God, for wives who find it difficult to put the interests of their husbands ahead of theirs. I'm praying on behalf of these women that you may give them your grace so they may follow you. I and this church, O God, we are praying for all the husbands who cannot love their wives enough or who are not capable of expressing that love enough. Palayain mo, Panginoon, turuan how to love and how to express that love so that many wives will not have to complain that they feel underloved and underappreciated. Dinadalangin namin ng mga anak, Panginoon, na makita nila yung wisdom ng pagsunod sa magulang. That parents will not deliberately want to harm them, but are just being protective. Teach the parents not to be hard on their children, O God.
Ipakita nyo sa amin yung mga ginagawa ng mga magulang, namin bilang magulang, na maaaring pag-abuso na sa aming parental authority. Sa mga namamasukan, may mga amo, turuan mo kami, Panginoon, maging tapat. Maging honest. Na mahalin ng aming mga pinaglilingkuran. Tulad ng paglilingkod at pagmamahal namin sa inyo. At kami naman ang may mga nasasakupang mga tao. Turuan mo kami, Lord, na tulad yung sumasakop sa amin, ngunit hindi nangaapi, bagkus nagmamahal. Turuan nyo rin kami maging ganon. Lord, we pray that families may be much, much happier. And I am praying very specifically right now for families who are represented here today. Lord, dalawin niyo po ang mga tahanan. Bisitahin niyo at ng inyong mga anghel. Dalhan niyo ng mga pagpapala, ng mga pagpapalakas. Dalhan niyo ng kaliwanagan, kapayapaan, pagpapatawaran at pag-iibigan. At nawa, Panginoon, sa pakikinig ng mga anak sa mga tinuturo ng Book of Ephesus or Ephesians, mai-apply ito sa buhay at mag-translate into family happiness. We praise and thank you, Lord, in Jesus' mighty name.